Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. 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 Lord, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa kaligtasang iginawa niyo po sa amin sa mga nakaraang linggo, Panginoon, na kami po ay inyo pong iniingatan. Maraming salamat po sa presensyang ginagawa niyo po sa amin. Lord, sa pagmamahal na walang kapantay, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga blessing na natatanggap namin, Panginoon. Salamat po sa malusog na pangangatawan. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan niyo po sa amin, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, dalangin na po namin, Panginoon, na ang inyong presensya po, Panginoon, ay sumaamin, Panginoon. Lord, kayo po nawa ang maggabay, Panginoon, sa aming gawain ito, Panginoon. Kayo nawa, Ama, ang maitaas, Panginoon, sa umagang ito, at walang anumang uri ng kaaway na hahadlang sa pagsamba sa inyo, Panginoon. Lord, ingatan niyo rin po, Ama, at bigyan niyo po, Ama, ng katalinuhang nagmumula sa inyo si Pastor Marlon na maghahayag ng inyong banal na salita, Panginoon. Na nawa, Ama, ang salitang ito, Panginoon, ay tumimo sa aming puso at isipan at aming maisa pamuhay, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po sa inyo, Ama, ang song leader na gagamitin niyo po, Ama, ang mga backup singer, Panginoon, ang mga instrumento, Panginoon. Nawa po, Ama, ito ang lahat ng ito, Panginoon, ay magbigay ng papuri sa inyo, Panginoon, at kayo po, Ama, ang aming malugod sa umagang ito, Panginoon. Lord, dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang mga kapatiran ko na wala pa rito, Panginoon. Hawiin niyo po ang kanilang mga daraanan. Kayo po ang humawak sa manibelang kanilang sinasakyan. At nawa po, Ama, makarating sila dito ng ligtas, Panginoon, hanggang sa aming pag-uwi, Panginoon. Maraming pong salamat sa Panginoon sa araw na ito, Panginoon. At muli, Panginoon, binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagdakila sa matamis na pangalan na Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Isang pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Yung malakas na palakpak. Yeah! Sige po. Sama-sama po tayong magpuri sa ating Panginoon dahil tayo hinirang na magpuri at sumamba sa Kanya. Hallelujah! Hinirang upang sumamba. Hinirang upang magpuri. Hinirang upang sumamba. Hinirang upang magpuri. Hey!
kayo ng inyong kapartner. Pag wala siyang kapartner, tatabihan niyo po siya. Sige po. O, may isa may hindi kapartner. Meron pang isa. Lagyan natin ng step yan para gana-ganahan tayo, di ba? Yung sama-sama na lyrics, yung sama-sama. O, yung sama-sama, hawak-hawak kamay. Kuya CJ, o, sige, hanap ka dyan ng kapartner mo. Si Gavi. Okay. Yung sama-sama, sama-sama, nagkakaisa, di nakakila. Minsan pa. Sama-sama, nagkakaisa. Kung yung iba nagwewelga, tayo magwelga tayo ng papuri sa ating Panginoon. Amen? O isa pa.
sambahin, karapat-dapat. Amen. Minsan pa yung mas malakas dyan, karapat-dapat. Hallelujah. Sambahin. Amen. Yung mas malakas nanggagaling sa ating mga puso. Karapat-dapat. Papurihin. Karapat-dapat. Sambahin. Karapat-dapat. Naawitan. Karapat-dapat. Mahalin. Karapat-dapat. Papurihin. Karapat-dapat. Sambahin. Karapat-dapat. Naawitan. Karapat-dapat. Mahalin. Ang Panginoon. Ang Panginoon. Ang Panginoon. Hallelujah! Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Woo! Hallelujah! Tunay pong napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Bilang tayo yung mga hinirang na magpuri at sumamba sa Kanya at yung tanging karapat dapat lamang na pag-alayan ng ating pagsamba ay tanging siya lamang. Tuloy po tayo na magpuri sa ating Panginoon. Maging panalangin din po ito ng ating mga puso. Wala po tayong ibang iintindihin, kundi tanging siya lamang ang ating Panginoon. Patuloy po tayo na lumapit sa Kanya. Lumalapit, dumudulog, umiiyak.
gamitin yung lahat ng to sa tama. Kapangyarihan, karunungan, kayamanan, kalakasan, parangal, papuri, at paggalang. Minsan pa, Diyos po ang papuri, kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa Kanya. Hallelujah! Sama-sama po tayong manalangin ng Apostles' Creed. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos,
Panginoon nating lahat, nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Birheng Maria, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na mga 3 araw na buhay na maguli. Makiat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat, paririto't maghuhukom sa nangabubuhay at nangmamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na iglesia ng Diyos, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lord, pagalingin po, Bon, answer po, Lord, pagalingin po sila. Pray, Amen. Morning. Tayo po ay awitin po natin ang ating Panginoon, sa pagbibigay, O God. Pagpalain niyo nga po, Panginoon, yung mga kapatid ng Panginoon na makapagbibigay, Panginoon, ng buong puso, Panginoon, para sa inyong gawain, Lord. Ganun din po, Panginoon, yung mga anak niyo, Panginoon, na dumaranas, Panginoon, ng mga kagipitan, Lord. Hipuin niyo nga po ang kanilang mga puso, Panginoon, at ganun din po, Panginoon, yung kanilang mga panalangin, Lord, kay inyong tugunan, O God. Lord, patuloy nga po, Lord, na hiningi namin, Panginoon, ang biyaya, Panginoon, ang kalakasan sa bawat isa sa amin, O God. Lord, ang anumang halaga, Panginoon, na malilikom sa oras na to, Lord, gamitin niyo lamang, Panginoon, sa ikalulugo ng bahan, Panginoon, at maging ito po ay makatulong, Panginoon, sa ginagawang sa church building, Panginoon, na pinaplano, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Sa inyo nga po namin binabalikan lahat ng papulit. Pasalamat sa Panginoon Jesus. Amen. Sarap magpuri sa ating Diyos. Tuturan yung dala. Sa Tuesday yan. So, every Tuesday po, na-experience namin. Talaga naman at ang pinag-pray namin, tinugon ni Lord. Yun ang pinaka-bottom line noon. Kasi buhay, tapat ang ating Diyos.
Sa ngayon po ay magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral sa Book of Exodus now in chapter 30. Also about worship, prayer, and consecration. Worship, prayer, and consecration. So makikita natin talaga, nag-pray naman tayo, talaga naman nag-worship tayo. Hindi kay Lord na hindi ka nag-worship because God deserves worship. God deserves all praises. Even our Lord, tinuro niya how to pray sa kanyang mga disciples. It involves creation. It involves giving glory to God. Shall we all stand? Let's pray. Hallelujah. Ama, sa pangalan ni Jesus, po salamat sa umagang ito, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa patutuo bawat isa sa amin na kung saan totoo kay nararapat sambahin at tunay na ikay tumugon sa bawat dalangin. Patuloy na talaga po na consecrate our heart with lives to you, God. Maybe we may be worthy, Lord, of your calling. We may be worthy, Lord, of you. Patuloy, Panginoon, sa pag-aaral namin ng salita, patuloy ikaw ang siyang mapapurihan, ikaw ang maluwalhati at madakila. Let your Spirit speak before us, Panginoon, na ikaw ang kumausap sa aming mga puso, Panginoon, that we should always worship you, offer to you our prayers, Panginoon, and thanksgiving, as well as, Lord, that we consecrate our lives, Panginoon, for you. Salamat po sa umagang ito. Patuloy ikaw ang mataas, maluwalhati at madakila. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat ay magsabi ng, pwede na po tayong umupo. So, medyo pag binasa natin lahat ng Exodus 30 verse 1 to 38 this time, and mabadaanan natin sila as we go on our study, no? So, our church, AFC, ay, kaya ng sinabi last Tuesday ni Romel na ating church ay involved sa worship, samba. Yan core na ng AFC, no? Yung excellence dito nakita natin yung ating mga worship team, talagang makikita na anointed. They were guided by the Holy Spirit. They will always lead us to worship God, no? And also at AFC, always inclined in prayer. So we have our fresh fire, no? Lagi tayo may fresh fire every Tuesday nga po, parang ganito. Yun lang, wala lang yung mga usually nagtatrabaho sa Manila or with something. But they have experienced the goodness and the faithfulness of God, the presence of the Holy Spirit, the fire that comes from God every fresh fire Tuesday. Kaya po pagka Tuesday, nakita nyo, they're always on fire, no? Talaga naman pagka Tuesday, nakita mo na it is the same anointing, same presence, pagtugon at pag-comfort ng Diyos sa buhay ng bawat isa. That's why everyone wants to be on Fresh Fire Tuesday. So, I believe and I hope na lahat tayo, kung coming Tuesday, present din tayo sa Fresh Fire natin as much as possible. Ano po? So, and also involves sa atin ay values, no? A mission, word mission. Our pastor, yes, that time ay nasa Bali, India. He's doing mission, hindi po Bali, no? Siya ay kami po sa atin ay member ng items and we look forward to marami pa rin sa atin ang maka-join, makasama, ang makapag-mission para makapag-road o bansa. But rather, yung ibang business tayo, kasama ang pagkahayag ng salita ng Diyos. Doon! So, ang una po ay the altar of peace. Altar of described sa Exodus 1. The altar of yung pong altar of apat na horn, apat na
At yan ay nilalagay bago ka pumasok sa Holy of Holies. So it is it is on the holy place. Bago ka pumasok ng most holy place, ay dadaanan mo yan. Ano po? Mga punong sacerdote lang ang pwedeng pumasok sa most holy place. So sa holy place ay naroon yung menorah, yung seven-lighted candle, no? Tapos yung table of shewbread. So yun ang makikita mo kaiyang altar of incense. Pagpasok mo sa loob, yun yung Ark of the Covenant. So merong veil, merong kurtina. Remember, noon namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, the curtain was rent, nahati ito pagkat pwede na lumapit ang tao sa Diyos. So kung makikita natin na yung altar of incense, yun yung lugar na kung saan ay nagbaburn yung mga ng incense. Alam niyo ba yung mga incense? Nakita niyo ba yung mga Buddhist na may stick ng gano'n? Gano'n nila? Insenso. Ayun, insenso. Pero hindi naman lahat ng insenso pare-pareho. Ang insenso po na binaburn dito ay may formula ay binigay ang Diyos kung anong composition nun. No? So, kung ano yung composition nun, doon nalulugod ang Diyos. Yung aroma nun, ang nais ng Diyos na maamoy. Yun ang aroma nun ang talagang nagpapakita ng kagalakan sa Diyos. Bagay na nais ng Diyos. Yung insenso na yon. Hindi ko naman sinabing masama yung insenso na ginagawa ng mga Chinese, but that's their tradition. Pero may sariling insenso ang Diyos saan siya ay nalulugod pag ikaw ay nagbaburn ng incense before worship God in the tabernacle. No? Ito po kasi sa tabernacle na kung saan ang presensya ng Diyos ay naroon. Ganon kasi kaibig ng Diyos na makasama ang Israel, ang kanyang bayan. He want to dwell with His people. So kaya pinagawa niya yung tabernacle so that He can dwell and meet the people. Amen? O yun yung pinaka-essence. Pinabasa natin doon, past 5 chapters, yun, yung tent of meeting, kasi nais ng Diyos, pinagawa niya to kay Moses para kung saan ay imimit niya tao because God wants to dwell with His people. Sa atin ngayon, ang Diyos na dumudwell sa atin with the Holy Spirit, buhat nung tinanggap natin ang ating Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Amen? That's basic. Yan yung pinagbabatayan natin sa ating pagsamba. That's the altar of incense. At doon sa ibabaw nun, ilalagay ng incense. So, papansin nyo, yung may 4 na corner, pamaya natin matatakal yun. Ang size po niyan, halos laki ng pulpit na to. Yan, tapos talaga magbaburn sila na incense. Okay. Una, ang altar of incense is a call worship. It is a call to worship. Pag kayo magbaburn ng incense, it's because you want to worship God. It's because you want na sambahin ang Diyos. Ang nais ng Diyos ay sambahin natin siya. Sabi po sa Exodus chapter 30, verse 1, make an altar of acacia wood for burning incense and clad it with gold, so forth and so on. Anong size, anong haba, anong kakagawa nito. Tali ko kung paano maglalagay na lalagyan. No? So, Exodus 1, so, make an altar of acacia wood for burning, for worship. Okay. So from here, ay mamimit nila ang Diyos sa tent of meeting. No. Akala ko kaya tinawag na tent of meeting, doon nagmi-meeting sila. Wala. Kaya pala ito tinawag na tent of meeting, it is because it is the place that God will meet you on the tent. On sa tent of meeting, imimit ng Diyos ang pangangailangan mo. Sa tent of meeting, imimit ng Diyos ang kanyang bayang Israel. Ganoon din po tayo. Sa tent of meeting, sa ating mga dalangin,
imimit ng Diyos ang mga pangangailangan natin, ang mga kabigatan natin, ang mga problema natin, ang mga sakit karamdaman na iniinda natin, ang mga problema sa buhay, pangangailangan pinansyal. At the tent of meeting, at the tent where you offered your worship and your prayer, God meet. Yun yung tent of meeting. Kung saan imimit ng Diyos ang mga pangangailangan ng kanyang bayang Israel. Walang ibang Diyos na mayroong tent of meeting para i-meet ang pangangailangan ng kaniyang mga tagasunod. Yung mga Diyos ang gusto lang ay offering. Offer sila ng mga kung ano-ano, pero wala. Hindi sila mimit ng kanila. Ang ating Diyos, bumababa siya upang i-meet ang pangangailangan ng kanyang mga anak. So that is altar of incense, kung saan you will offer your prayers before God. Ang sabi nga po, it is a call for a persistent prayer. Call to persistent prayer. Ang sabi po sa Exodus 30 verse 7 and 8, Aaron must burn fragrant incense the altar every morning, then he tends the lamp. He must burn incense again when he lights the lamp at the twilight, so increase will burn regularly the Lord for the generations. So for generations, sabi ng Aaron o yung mga giging mga anak-anak hanggang sa kanyang apo-apuhan, sila yung mga priestly ang kanilang family. So umaga ay lalagyan ng oil yung minora. Yung minora, yung 7 lamps light na nasa isang tatlong may isa pa. So there were 7 na ilaw. So nakita na natin yan audio, no? Video rather. Pictures na nakikita, no? So sa umaga, as he tends the lamp, magbaburn siya ng incense. So kumbaga sa umaga pa lang manalangin ka na. Sa umaga pa lang pagising mo, isik mo na si Lord. Sa umaga pa lang sa buhay mo, unahin mo na si Lord. Sa umaga pa lang, pagising mo sa umaga, ang dapat mong langin magpasalamat sa panibagong araw para sa Diyos. And so, yun yung trabaho niya. At sa hapon, bago sisindihan niya uli yung ilaw at pagkatapos, lalagyan niya ng oil at pagkatapos mag-o-offer siya uli ng incense. So it's a habit. Burn incense. Meaning it's a habit. Worship and pray God. Ang nice ng Diyos, consistent lagi. Continuously, we worship, pray to God. Nice ng Diyos ay dumudulog sa Kanya, kinikilala mo siya, na binibigay mo sa Diyos lahat ng mga kabigatan mo, ang mga, even your praises and worship for God. Kasi siya yung Diyos na totoong Panginoon. Siya yung Diyos na totoong nagbibigay ng katugunan sa ating mga panalangin. Si Daniel nga, kung manalangin 3 times a day eh. So, umaga, tanghali, gabi. Kasi wala siya sa... lagi siyang meeting sa Diyos. Lagi siyang manalangin. Kahit ipagpawal ng hari ang manalangin sa ibang Diyos, maliban sa kanyang nagawa pa rin ito ni Daniel. And Daniel experienced the goodness and the faithfulness of God. Diba? Yung mga leon, itinig. Leon, tapos si Daniel ay hindi ng ang mga nagsabahan para mapahamak si Daniel ay tinapon. Dahil mo nagaganda ng leon. So makita natin at God answers our prayer. God hears us. God knows us in our lives. And nakita po Daniel 6. Karoon ng problema si Daniel nang siya ay ipatapon sa lion's den. So pag tayo nanalangin, habang manalangin, manalangin. Depende. Alam niyo po, hindi po sa haba. Hindi sa ikli ng panalangin. Your heart prays. It's your heart that
pray and worship God, hindi ho sa pagandahan ng panalangin, hindi sa talagang langin ay nagkukutan scripture, haba-haba ng Old Testament. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni David. Ang haba po ng palamuti, pero pagkatapos, pero kung ang puso mo malayo sa Diyos, maganda yung panalangin mo. Pero ang dinig, talagang sinisik kanyang kalooban. So, pag po kayo nag-pray dito, hindi po namin tinitingnan kung gaano kayo kagaling manalangin. Tinitingnan po ng Diyos. Hindi mahalaga yung tumtingin namin. Mahalaga yung pagtingin ng Diyos pag nanalangin kayo. Tulog sa... And even Hannah, no? Nananalangin siya. Sabi ni Eli, siguro lasing yung babaeng to. Iyak na iyak. O ano, hagulgul. Lasing ka, no? Dahil si Hannah ay masyadong depressed at sa Diyos ang nararamdaman ang marubdob niyang problema. Ganun siya manalangin. At dininig na kanyang. It's now how good you pray. Now how eloquent you speak. It's not how long did you pray, but your heart that prays God. Amen? So, hindi po sa pagandahan ng panalangin. Kaya ito paulit-ulit kayo, basta yung salita mo at talagang nagbubuot sa puso. Talaga, binibigay mo sa... That's prayer that God hears. Amen? So, hindi po sa eloquence, no? Hindi sa palaging ulit-ulit, repetition, hindi sa chant. Kaya yung mga ginagawa ng mga relief. Parang mga hari-hari, ulit sila. Just the same, it's empty. What is full is a prayer that is sent to God. Paalala nga natin, si Nehemiah, pinatawag nung ang tawag nga doon, araw prayer. Lord, haharap ako sa hari, bahala ka na. Alam ko anong magiging response ng hari, pero hawak ng Diyos ang puso ng hari and for the king. Kailangan mahaba, hindi kailangan maikli, hindi kailangan, ang kailangan yung puso tama sa Diyos. Kaya sabi nyo kanina, depends. May panahon na gusto talagang enjoy na enjoy habang nagpe-pray, enjoy na enjoy ka sa presensya ng Diyos. Minsan nga, 2 oras na, hindi mo pa nararamdaman na haba ko na palang nag-pray because you enjoy the presence of God. Namimili. Ako po, mas madalas pag nag-drive, mas nakapag-pray habang nagdadrive, hindi naman ako pumipikit. Habang nagdadrive dahil nagpe-pray ako. I open my eyes but my heart is open God. Hindi po sa haba. Sa atin, mas madalas pag pray, Lord. Mas na ang amen. So, hindi po ganun. God wants our heart talagang nagsisik, nais na maaniig ang Diyos sa kanyang buhay. Nanalangin natin, nais ng Diyos. Talagang nagtitiwala ka at buo ang pagbibigay ng yung panukala sa Diyos, no? It's a call for persistent prayer. Morning and evening. Tatlo, only holy incense is acceptable. So, makita po natin yan sa Exodus 30 verse 9. Sabi po rito, do not offer on this altar any other incense, or any burnt offering or grain offering. Do not pour a drink offering on it. So, hindi nais ng Diyos na, ang tawag po doon sa ibang version, do not offer a strange incense. Kasi may in-specify na ang Diyos na kung ano yung composition ng incense na, I think there were four herbs na equal yun, dudurugin, ipoburn mo na incense. Yun ang nais ng Diyos. Hindi yung, may incense yung kapitbahay natin, may incense yung i-offer natin incense kay Lord.
O, may magandang prayer dito. Kopyahin natin, pray natin kay Lord. Nais ng Diyos yung puso mo na nagsisik sa Kanya, hindi ang kailangan formula ng iba na gagamitin worship or to pray before God. And not offer other sins or any burnt offering or grain of that power a drink offering in it. So kasi po sa Israel, meron tinatawag na burnt offering, grain offering, drink offering. Ang drink offering po doon na parang isang galon na parang wine na ibubuhos. Yung grain offering, merong ginagawa yan, pero may purpose po yun. May purpose yung tinatawag na burnt offering to offer for their sins. Pero hindi mo kailangan yun when you offer at the altar of incense. Ang nais ng insensya mo, yung panalangin mo, hindi yung offering mo. Hindi yung dami ng Lord. Pag katrabaho ako, gagawin ko two times, 20% ko sa iyo. Tensya na. Malaki gastos, mahal ang renta sa Maynila. Ay bigay 20, ay bigay 10. Pwede 5 na lang. Hindi po. Hindi nais ng Diyos na mangako ka. Hindi nais ng Diyos na pag-offer ka ng something, Lord. Pag bibigyan kita ng magpapagawa ko ng church ang AFC. Pero i-bless mo ako, bigyan mo akong 50 million pesos. Papagawa ko ng church. Di po, word or any offering ang nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos, your incense, your prayer that seeks God. Nais ng Diyos yung panalangin mo, yung incense mo, yung pag-worship mo kay Diyos, sa Diyos, ay wagas, hindi binabayaran, hindi mo binabribe ang Diyos. You cannot bribe God. Hindi mo pwede sabihin, Lord, bibigay ako ng parang mga W. Meron kang 15% dito o 25% data lakaran, hanggang 30%. Pero ghost project naman. Ang Diyos hindi ganon. Lahat ng bagay nanggagaling sa Diyos. Lahat ng bagay nagmula sa Diyos. Lahat ng bagay na pwedeng mangyayari lamang sa pamamagitan ng Diyos. Amen? Hindi mangyayari ang isang bagay, hindi ka ma-experience isang kabanghamangang bagay na hindi pinahintulot ng Diyos. Walang mahirap, walang imposible sa Diyos. You cannot bribe God. Hindi mo pwedeng suhulan ang Diyos. Hindi kailangan yung offering mo sa as altar of incense. Although nag-o-offer tayo to cover for our sins doon, pero yung altar of incense, when you pray, you cannot bribe God. And hindi mo pwede suhulan ng Diyos because God knows what is best for you. God knows the best for each and every one of us. Although we make amendments sa Lord, talagang babait na ako. Hindi na ako mag-chicks o magbabawas ako ng chicks. Hindi rin. Dapat, when you serve God fully. Because God wants to inhabit the praise of His people. God wants the prayer of His people, their praises. That's why we the hand of God prayer. Amen? Only holy incense, no? So it emphasizes that prayer, number one, prayer must be within God's will. Pag ikay nanalangin, it emphasizes that prayer must be within God's will. Must be ayon sa kalooban ng Diyos, no? Not human agenda. Yung nais mo na, halimbawa, Lord, prayer ko, masunog ang bahay ng kapitbahay kong masungit. Titingin ba ni Lord yun? Siyempre. Kasi ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Ang nais ng Diyos yung ipakita mo kung gaano siya kamahal ng Diyos kahit masungit siya upang makilala niya ang tunay na Diyos. Hindi para maganti ka nun. Sana mabangga yung ang nais ng Diyos maging matapat tayo sa Kanya. Okay? So, it must be under God's will, no?
So, sa ating, alam ko naman, pagka Presbyterian Tuesday, panalangin, mga bawat isa, sa kanilang mga nakikita natin lang buong tiwala at alam po, bawat isa, ang bawat dalangin, ang bawat isa ay para sa kabutihan at para sa kabutihan ng ating bayan. So, if we reflect our prayer, dapat nakikita ko lahat we surrender God's sometimes past problems, trials. Kaya tayo dumadaan sa mga pagsubok para ipakita natin na totoo buhay ang Diyos. Makita natin ang Diyos totoo, dumidinig sa ating mga dalangin. Makita natin totoo ang Diyos natin ay kaya. Kung dumadaan ka sa problema, doon makikita mo na totoo buhay ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos, mga imposible, posible sa Diyos. So it emphasizes that prayer must be within God's will. Pangalawa, it must be pure and holy for God to do. So sabi mo sa Exodus 30 verse 35 to 36, then the Lord said to Moses, take fragrant spices, ayun yung composition niya, gum resin, onycha, galbanum, and galbanum, ako, pure frankincense, all in equal amounts, equal proportion, and make a fragrant blend of it. The work of a perfumer, it is to be salted in secret. So, yun yung, it is pure and holy. It shall be unto you the most holy. Ibig sabihin, pag tayo ay gumawa ng incense o tayo nanalangin, it's a holy and noble purpose. Hindi para madapas sana batang to na makulit. Amen? So, dapat holy. Lord, sana mabago yung batang to upang makita niya ang kabutihan mo at maging liwanag din siya dito sa sanlibutan. So, that way, shall be unto you the most holy. So, hindi strange incense as God has prescribed. Hindi kung ano-ano na lang na formula. Wala pong formula sa prayer. Ang prayer po, ang formula, to worship and pray to God. Seek God ang kalooban niya. Ano-ano iba? Sabi nung basahin ko, chachan ko to, 5 days, every day sa that Christ before Him. Not an strange incense as God has prescribed rather. Prayer po is like alam niyo po yung dinikdik na mga ano na yun, yung 4 na gum resin o album. Hindi naman siya ganun pa. Have to kailangan sindihan mo para maamoy Lord, kanyang vision. Sa buhay natin, ano natin sa paglakad na matuwid, pag-pray sa Kanya, pag-worship sa Kanya, makikita natin na doon sabihin, tayo'y lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? So it is lighted by a fresh fire. Every Tuesday, meron tayong fresh fire. Tayo laging naglalight para sa gayon, lalo tayong maging puspos na santo. If you walk by the Spirit, God, lagi tayong diringgin kanyang Spirit sa atin. Have the presence of God. God is meeting us here. Are fresh with fire. Amen. I hope madadagdagan tayo sa Tuesday. Dapat we stand and ang pangatlo po is it is not for a personal para sa sabi ko sa Exodus 30 verses 37 to 38 not for personal enjoyments
8. So, ang sabi po, whoever makes this incense for personal use must be essence. Mga tao naggagamitin yung incense na to para sa personal. Uy, mabangon din. Pwede sa bahay. Pwede pang personal. Habang burn ako ng incense, formula. Alam niyo po, pray ang nais ng Diyos para sa enjoyment. Para sa personal advantage lang. Hindi para maging mas makapangyarihan ka o maging taas ka doon sa mga tao, but rather to be a blessing to them. Ang nais ng Diyos, yung para sa enjoyment mo lang. Hindi ka tayo pinagpapala ng Diyos para magpakasasa sa pagpapala. Ang nais ng Diyos, pag tayo pinagpala, tayo'y maging pagpapala. So, hindi lang ito enjoyment. Para tayo, dalangin natin, Lord, dahil nais ng Diyos, papapurihan siya, even in our testimony. Sabi natin kung kano kabuti, kano katapat, kung paano ang Diyos. Sa ating mga dalangin, mapapatunayan natin, mapapakita natin ang Diyos buhay na papapurihan ng Diyos tayo ng pag-asa sa mga tao. Lalo na nung pandemic, no? Talagang maraming taong ang ano na sa buhay, I think, like na meron tigil para makita niya na tatapos ang ano bawat sa atin. Just a plan. It is a plan for good. Plan para sa lalong ikalalago at kabubuhay ng buhay. Amen? So, purihin natin ang Diyos sa pagkakay tapat na ating mga dalangin. Amen? Palakpakan muna natin si Lord. Pangatlo is, pang-apat rather, is Aaron shall make atonement a year. Sabi sa Exodus 30, verse 10. Once a year, Aaron shall burn annual atonement made with the blood, atoning sin offering generations to come, it is the Lord. So, yung pong natin kaninang picture na altar of apat na corner. Pag every Yom Kippur, no, na panahon na kung saan ay yun the most holy to Israel, yun yung only time na papasok ang isa kaloob-looban ng templo sa most holy place para ilagay yung atoning blood. Bago siya pumasok, i-atone niya yung apat na sungay the four horns on the altar of incense. So para lagyan lang ng, but rather, para i-atone, para takpan ang kasalanan tayo at maging marapa tayo sa pagsamba, sa pananalangin sa Diyos. Kung sa ganun, once a year, na-atone niya yun. Para pag nag-o-offer ka na incense, nag-o-offer ka na yung prayer, you are atoned. Ikaw ay tinanggal ang iyong kasalanan or tinakpan ang iyong kasalanan upang maging worthy ka to pray before God. Para makapag-pray ka kay Lord, para ma-seek mo si Lord, atoned. Dahil wala pa yung atonement with the blood of Jesus. So it symbolizes what Jesus has done in Calvary. That ano ang gagawin ni Jesus. And pag nagawa na ni Jesus yun, you can come before God in prayer. Kaya nga pag nag-pray tayo, di ba, in Jesus, the blood of Jesus of our sins, we will pray to God. Without Jesus, God cannot hear us. Tayo madidinig ng Diyos kapag tayo'y nanalangin, is pamamagitan. Tayo didinig, ay hindi tumatanggap kay Jesus because are not a son. Amen? So the atonement is done at the altar of sacrifice of the tent of meeting, the altar of incense is
to atone once a year for consecration, for you to enter the most holy place. So the altar of incense, so hindi to dito ginagawa ang sacrifice. Yun ay doon sa labas, doon sa outside the tent, kung saan nandun yung kinakatay, then papasok, ilalagay yung dugo hanggang sa most holy place, no? So ang sabi nga sa Romans chapter 8 verse 15 to 17, okay lang. Sa John 1:12, ang sabi po rito, di ba? Yet to all who did receive him, to those his name he gave right to be God. So dahil tinanggap natin si Jesus ng Panginoon, tagapagligtas ating buhay, anak tayo ng Diyos. So pag sinabi natin na anak tayo ng Diyos, tatay natin siya. Father. So yung tatay mo nga dito, napakabait eh. Yung mga pangangailangan mo, bait ng tatay mo. How much more at langin mo. So ang sabi po sa Romans 8, 15 to 17, the spirit you receive does not make you slave. Ang tinanggap natin, hindi tayo po maging alipin. Tayo alipin ng Diyos, no? So that you live in the fear. Again, na tayo matatakot na naman. Kasi lahat ng tao, karamihan siguro takot mamatay. Pero tayo, hindi tayo takot mamatay kasi alam tayo with Jesus, okay? So rather, we have adoption and sonship, and by Him we cry, Abba. Tayo ay makakadalangin dahil anak tayo ng Ama kong langit. That's so easy. Ang pangalawa po is the ransom money, census. The ransom money for census. Makita po. Sabi po sa yan yung money for saktong pera, no? Pera sa isa. Kaya during the time of Jesus, naalala niyo, di ba, mayroong mga money changer. Mayroong nagtitinda ng dab, may nagtitinda ng sheep. Kasi para mag-offer ka sa templo, kailangan i-offer mo yung the best sheep, yung the best na dab, yung dab. Kasi ang mga priest, ang mamimili, hindi yung dala mo, galing Bulacan. Ito, dito ka na bumili. Na pinagkakakitaan. Tapos hindi pwedeng ibigay o i-donate sa templo pera na galing sa Roman coin, no? Kailangan nila yung temple coin. So, merong money changers, pinapalit nila Roman coin to a temple coin. So, meron silang negosyo na magbenta ng tupa, benta ng kalapati, magpalit ng pera. Kaya tinaob ni Jesus yung mga table nila kasi pinagkakakitaan lang nila, hindi pure ang kanilang pakikipag-negosyo, ang nais nila kumita para doon sa mga tao na Lord. I believe wala naman nagninegosyo para lang sa sarili namin, but rather we all do business for the glory of God. Amen? Points na nung sabi sa Exodus chapter 30 verse 11 to 12, then the Lord said to Moses, when you take a census of place to count them, each one must pay the Lord ransom for life. The time he is counted, then no plague will come on them who number them. So lahat magbibigay half shekel. Once a year, bibilangin, pag nabilang ka, pag 20 years old ka na, sino sa inyo ang below 20? Below 20.
Si Janelle. So, sila, hindi magbibigay. Pero yung above 20, ayan, taas ang kamay. Ayan, above 20, magbibigay ng half shekel. O, kung makikita natin, half shekel, siguro equivalent sa panahon natin ngayon is 100 pesos. Yun ay para sa maintenance sa templo. Is also used for their census. Inuman ni Lord yun, no? Sabi nga po, when no plague come on them when you number them. So pag binitang mo, ay hindi sila magkakaroon ng plague kasi inutos ni Lord. Amen? Inutos ni Lord, no? So, tayo po ay we have the right na i-census, i-audit, o magkaroon tayo ng inventaryo sa mga property natin. Amen? Ilan ko, ilan na kanilang bahay? Lahat. No? Lahat. Ay, iba nga wala pa daw. O yung bilang ang ilang kanyang kotse. Ayan. Ako, 2 lang. Wala yung nakapangalan sa akin. So, ayan, laruan daw. So, yun yung census. Bagay na sa iyo. God owns Israel. Ari ng Diyos ang Israel. So, siya lang yung pwede mag-census. Siya lang. Otherwise, magkakaroon ng plague. So, yun yung naging problema ni David. Kung makikita natin sa 2 Samuel 24. You know, nung nagpa-census si Haring David, kasi medyo yabang si Haring David that time, sabi, magpapasensus ako, lahat ng mga Israelites, ilan ba yung pwedeng lumaban? Sa Israel, 800,000, sa Judah, 500. Hindi po nalugot ang Diyos. Kasi parang ang sabi ni David, makapangyarihan ako, kaya kong magtagumpay, kaya kong gupuin ang kalaban kasi marami akong marami akong dalo. Sabi ng kay Propeta Gad, sabihin mo kay Haring David, mamili siya 3 taong taggutom or 3 taon, 3 buwan ng tatakbo ka, talunan ka sa bawat digmaan, or 3 days in your land. No? So God went to David and said to him, shall there be come unto you 3 famine, as of being the enemy, or 3 days of plague in the land. Now then think over and decide how. Next verse, I should answer the one who sent me. David said to God, I am deep distressed. Let us fall into the hands of the Lord, for his great mercy is great. Do not let me fall into his hands. So the Lord sent the plague on Israel. So, makikita po natin dito, sabi ni David, sapagkat alam ko, God, alam niyo po, kahit nagkakasala tayo, yung mercy, yung awa ng Diyos, kilala ni David. So, pinili niya, pangatlo, 3 days of plague. Kumbaga sa 3 araw na COVID-19. 70,000 died. Pagdating sa Jerusalem, sabi ng God stop dating sabi ni Prophet. Kasi kilala na lang David ang Diyos. Died. Sabi po ni Haring David, dapat ako, Lord, mag-suffer nito. Sabi po ni God, succeeding verses, now God wants you to altar at the threshing floor around na. That is Jerusalem, temple, Jerusalem. The threshing floor of Arauna, sabi po ni Haring David, kay Arauna, bibiling ko yung threshing floor mo sapagkat gusto kong mag-alay sa Diyos sa lugar na ito. In his repentance at sa kanyang pagpapasalamat, kabutihan, sa mercy ng sabi po ni Arauna,
Hindi ko ipagbibili sa iyo ito. Ibibigay ko na lang. Sabi po ni Haring David, I will not offer to God that cost. Hindi ako magbigay ng sacrifice to God. David face na alay siya. At doon ang templo Panginoon. Amen. Gloria nun. Everyone owes God and needs be atoned. Ang sabi po sa Exodus 30 verse 13 14. Everyone owes God. Lahat naman tayo, kapos sa Diyos. Lahat tayo may utang sa Diyos. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo kailangan natin ng atonement sa Diyos. Sabi po, each one who crosses over those already counted to give half shekel according to the sanctuary shekel, which weigh 20 gerahs, this half shekel is an offering to the Lord. All who cross over those 20 years old or more, give an offering to God. Everybody needs or owes God. Everybody needs Jesus. Everybody needs Messiah. Lahat tayo kailangan natin magligtas. Kahit sinong pinakamabait na tao, kahit sinong pinakamasamang tao, kahit sinong pinakamayaman tao, kahit sinong pinakamahirap na tao, all need Jesus. Amen? All need Jesus. We all need to be atoned. So kaya kailangan magbayad ka para ipakita mo na totoong may utang ka sa Diyos. Hindi talaga. Una lang yun, parang 300 pesos a year sa pera natin. So, meron po bang 300 pesos a year na pang yung equivalent during that time parang gano'n. Baka nga 100 lang yun during that time sa buhay ng tao So that's why everybody pays the redemption money individually, not by family. So, bawat isa magbabayad. Ang kaligtasan, individual. Bawat isa kailangan mo tanggapin si Jesus ng Lord. Pwedeng yung atonement namin, ay kami mag-anak, ito half shekel ko, 4 kami, 2 shekels. O doblehin ko pa, 4 shekels. Sapagkat individual kayo, na dapat kayong magbayad, individual dapat tayong tumanggap sa Diyos. Porque tumanggap kay Lord, yung tatay mo at binayaran yung para sa iyo, ligtas ka. Amen? Nakukuha niyo yung punto? But everyone have to pay the half shekel. Para patunayan, lahat tayo may utang. Hindi pwedeng, isang angka namin, 100 kami. Ito ang 200 shekels. Guys, kang magbayad lahat kasi lahat tayo makita mo kulang sa panukatan. Lahat tayo kapos sa kalwalan. Lahat tayo hindi sapat para sa Diyos. Magiging kumpleto lang tayo pag tinanggap mo si Jesus o pinakita na nagbayad ka ng half shekel, inalam mo na totoong makasalanan ka at kailangan mo ng tagapagligtas. Amen? The book of Exodus reflects the Old Testament and the New Testament na kung saan pinakikita na kailangan natin ang darating na si Jesus. That's why this is part of the worship service, that is part of the sacrificial service, part of praying to God na para makapanalangin ka sa Diyos, madinig yung aroma ng iyong incense, kailangan mo si Jesus. Atoned every year. Pero ngayon, atoned every year. Tinanggap mo si Jesus, the curtain is rent, you can come before God. Amen? Hope that is clear. Everybody owes God and needs. Tugunan tupa na inilalagay ni Aaron doon sa 4 na sungay, just a symbol of the blood of Jesus. We can pray before God
God will us in Jesus' name. Ang pangatlo is, the rich shall not give more and the poor shall not give less. Sabi ko sa Exodus, in the rich are not to give more than a half shekel and poor are not to give less. The Lord to atone for their lives. Padamihan ng pera na pwede mo i-charge ka maliligtas. Hindi sa dami ng pera na maibibigay mo sa offering, dahil mahirap ka, hindi mo afford yung magbigay. Because for every one of us, rich or poor, may ibibigay ka man ng lahat o wala, Christ died for you. Namatay si Jesus para sa atin, at higit sa lahat, ang pinakamaganda rito, we will be rich in Christ. May pangangailangan ka, dumulog ka sa didinig para bawat pangangailangan natin sa ating buhay. Amen? And so, percentage tithes, hindi tithes na bigay mong offering, but rather we all Jesus. Ang pangatlo, the last, the bronze laver cleansing for service. Laver. So, para pong batya ito, na kung saan ay naguhugas o nagpa-wash yung priest bago pumasok and thing. Bronze. Siya ng kamay, ng paa, para bago pumasok, malinis siya before God. Sabi po sa Exodus chapter 30, verse 17 to 21, then the Lord said to Moses, make a bronze basin with its bronze stand for washing. Place it between the tent meeting and the altar. Water in it, and Aaron and his sons are to wash their hands and feet with water from it. Next, whoever may enters the tent of meeting shall wash with water so die. Also, when they approach the altar of meeting, presenting offering to the Lord, they shall wash their hands and so that they die. Last thing, Aaron and his attendants. So pag hindi sila worthy pumasok, sila may kasalanan. Pag may symbolizing na pag ang taong makasalanan, you cannot come before God. So just as in physical cleansing, please prepare for service. So Christians should spiritually cleanse through repentance. Through repentance, sabi po sa 9, that kasalanan mo, God is faithful to. Pero kinonfess mo lang, hindi ka nagbago. Kasi ang nais ng Diyos sa repentance, ibig sabihin pang repentance, pagtalikod, kung kasalanan ka, kinonfess mo kay Lord, hindi. Dahil kinonfess mo lang. Tapos dahil your heart, nagsisisi ka, at talikuran mo na yung kasalanan. Amen? So, because God wants pure. Natawad tayo ni Jesus. Although nagkakasala tayo, ang nakikita ng Diyos, dugo ni Jesus. Natin si tao. Paano yun? Especially for us, no? We must be aware of it, no? Hindi na lang, nakagawa akong kasalanan, hindi na langit. Paano kung dumating? Alam niyo, sa langit, kukunin ka kasama sa rapture dahil anak ka ng lahat ng tao nagkakasala pa din. Wala pong perfecto rito. Amen? Meron perfecto dito. Mas maganda, siya na mag-preach. No? Ibig mo sabihin, once na tinanggap mo si Jesus, anak ka ng Diyos, nandun ang Santong Espiritu. Nandun at kay ligtas dahil pinapaging banal ka ng ating Panginoong Jesus. Dahil banal ka. Dahil sa dugo niya, at magkasala ka man, you are just forgiven. Pero kung mamumuhay ka sa kasalanan, ay ang tanong, totoo bang tinanggap mo si Jesus? Totoo bang Lord mo si Jesus? Kasi kung totoong Lord mo si Jesus, ka mamumuhay sa kasalanan. Amen?
Kung ikay tinanggap mo si Jesus, kasalanan, magkasala ka man, hihingi ka ng tawad dahil alam, just, we're just tao lang. Dahan mo. Judgmental tayo, pero kung Buldapper kaya ito. Tingin ang tingin sa akin. Ano malapit na sakya? Tingin pa rin ang tingin. Ang tanong niya sa akin, Alan. Nako! Madum na kaya tingin. Dapat hindi tayo just I commit sin to judge na akala ko. Yeah. Buldapper, hindi. We all commit sins. Marami tayong naging pagkukulang. We have sometimes have shortcoming. God is faithful. So, kailangan kaya nga pag nag-partake tayo ng sick, God righteousness. Amen. Sabi po sa Hebrews 10:22, let us draw near to God with heart, the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us all from a guilty conscience and having our bodies washed with. Dahil ang Diyos, our faith brings, having our hearts sprinkled and Diyos, siya nagugugat sa atin with the water. Ang sabi po sa Ephesians 5:26, make her holy cleansing by the washing of water. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nakikita natin, mapupulang natin, it's like a mirror. Reflects ourselves before cleansed by God. Tayo pamamagitan ng salita. Ganun din, during that time, yung anak ni hugas sila with water para matanggal yung so that they will not die in tabernacle of me. So the bronze laver symbolizes the mirror ours. Bronze laver symbolizes a araw po, ano namang tawag natin ang glass. Panahon natin, mirror. Ha? Naka-mirror nila yung brass. Yung brass. Pakel na pwede kang malalamin. So, sa pagpunta nila to sa brass na basin, nakikita na nila katay sila ng burnt offering na itumalsik. Brass basis ba? Sa pa ako, kita ko, ay, merong madumi as mirror para din tong Bible pag like we see ourselves right. Sabi po sa Exodus 38 verse 8, they made the bronze basin and bronze stand from the mirrors of the woman serve at the end of me. Wala pang salamin nun, gaya ng mga salamin nyo ngayon, mas high-tech ngayon, cellphone na salamin. Kala ko may kausap yung pala tinitik sarili. Nag-aayos ng kulay. Noon, ang gamit nilang mirror dahil hindi pa na-invento yung sili ka na everything. Yung bronze, saan marereflect nila, makikita sa panahon natin ngayon, Bible,
ourselves, to look into ourselves, that when we come, para mag-alay tayo ng ating mga panalangin, altar of worship, pray, are consecrated like what we did a Sunday we did. Amen? Only bow down. Hindi pala. Conclusion muna. 2 Chronicles 16 verses 25 to 29. Maiwan ko. Uwi-uwi na yata kayo. For great is the Lord and most worthy of praise. He is to be feared above all gods. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. 7. Splendor and majesty are before him. Strength and joy in his dwelling places. Ascribe to the Lord, all you families, nations. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory. Kalibatan High School. Hallelujah. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyong salita. Panalangin. Samba. Pagtatalaga ng aming mga marapat lamang o di lamang ang sambahin, sa iyo lamang dumalangin, sa iyo lamang i-consecrate ang aming. At patuloy, ikaw ang buhay, makapangyarihang Diyos, may gawa ng lahat ng. Salamat o Diyos sa iyong pangako, Panginoon. Saan ipinadala mo ang. Sa gayon, malaya kami makalapit sa trono ng biyaya at awa sa pamamagitan ng pagsamba, panalangin. Salamat po o Diyos sa iyong katapatan. Salamat sa katugunan sa aming mga dalangin. Sa lahat, salamat sa pagsubaybay mo sa aming mga. Sa iyo po namin tinitiwala ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.